Today we call to mind the character of heroism not only in the fields of battle but also in the plateau of peace. Let us focus our minds not only on the significance of our independence but also on the composition of the women and men who have achieved honorable deeds beyond the ordinary. Good evening, I'm Freddie Abando, welcoming you all to Convergence, a meeting of minds, a meeting of ideas, a meeting of concerns. Tonight we focus on the character and composition of the hero yesterday, today, and tomorrow. Please welcome tonight historians that are studying our history in this country. We have Professor Michael Charleston Chu, Vice President of the Philippine Historical Commission. Good evening, Michael. Magandang gabi po, sir. And Dr. Augusto Diviano, Professor of the University of Santo Tomas and a historian. Magandang gabi sa iyo. Good evening, Freddie, and good evening to those who are watching. You know, with Independence Day only a few days away, somehow the question that I would like to raise is, do our people realize what heroism is all about? If you go back to history, at the time our heroes fought for our independence from Spain, and trying to define it as we see heroes unfolding now. Yung para sa akin, yung hero kasi, iba't ibang panahon, iba't ibang pangailangan ng bayani. Sa panahon ng propaganda movement halimbawa, yung hero, the concept of hero, sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, ito yung mga nagtataglay ng dictionary definition of a hero. The dictionary definition, which is, may mga extraordinary qualities, matalino, extraordinary talent, parang nag-uugat yun dun sa yung Greek mythology. Heroes yan sina Zeus, sina Hercules. Pero, alam mo sa tingin ko, bagamat nag-iiba-iba sa bawat panahon, yung pananaw natin sa bayani bilang una, isang epic na tao na malakas tulad ng Lamang, o yung bayani, pangalawang definition ni Dr. Zio Salazar, yung nagbibigay, yung sumasama sa mamamayan, sa bayan, at tumutulong sa bayan nang walang kapalit, I think perpetual yun Iba-iba lang yung ating iba-iba lang yung ating parang pag-express nito every now and then. So it changes throughout through the course of history. Opo, nag-iiba po ito. At kuwari sa panahon ng himagsikan, kailangan mong mamatay para sa bayan, kailangan mong lumaban para sa bayan. Pero sa panahon ng kapayapaan, isang gustong-gusto kong quote ni Andres Bonifacio mismo, parang lagi nating sinasabi, puro violence si Andres Bonifacio. But we always, parang dun sa 9th Decalogue of the Katipunan, ang magsipag sa paghahanap buhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa iyong sarili, asawa, anak, kapatid o kababayan. When you do your best in your profession, you're already contributing to the betterment of this country. If you're talking of 111 years after the revolution and the Declaration of Independence, would you say that our young people today, looking back at history, at Aguinaldo, Jose Rizal, do they still identify themselves, our generation, with the heroes that really won the freedom for this country? Actually, they still do. They form the template of what a hero should be. And of course, heroes are those who sacrifice their lives, offer their fortunes, for the betterment of society with no ulterior motives. So my vision of a hero is actually very classic. A hero is someone who has a determinative influence over the life and spiritual life of the people. And when you talk about the spiritual life of the people, not necessarily saying na yung yung pagbabago sa karakter ng isang lahi. Ito yung mismong loob, yung kalooban. So hindi lang para sa henerasyong ito, kundi para sa susunod na saling lahi. Kaya ang mga bayani naman ay tinitingalayan ng hindi lang ang henerasyon ng bayaning iyon, kundi yung mga sumusunod pa rin. Yung tinatawag natin sa National Historical Institute noon na acclamation. Pero kinikilala pa rin ba natin talaga sa bawat araw ng ating buhay kung ano yung ehemplo na ipinakita ni Jose Rizal, ni Andres Bonifacio, at lahat ng mga bayani natin nung panahon ng Kastila?
Sa akin palagay, depende rin, ano? Kasi may mga tao na, una kasi yan, nakikita ko yan na sa kasaysayan yan, sa pagtuturo ng kasaysayan, ito medyo parang nakakaapekto. Halimbawa, kung ang pagtuturo ng kasaysayan sa paaralan, walang saysay sa mga bata. Hindi nagkakaroon ng saysay, hindi nabubuhay Bakit saysay. kaya? Pinapamemorya lang, tulad nung pinag-uusapan natin ni Dr. Deviana kanina. Pinamemorya lang yung mga datos, parang hindi, parang yung mga datos na to hindi mo napapag-connecta. Ano ba yung relevance nito? Kapag ba alam ko kung kailan yung Independence Day, ako ba ay magagamit ko ba to kapag pumunta ako sa palengke, 'di ba? Parang hindi natin nakikita na kapag inaalala natin yung nakaraan, nagbibigay-pugay tayo dun sa mga nagsakripisyo. I mean, ito yung lagi kong ine-emphasize sa aking mga estudyante, yung mga tao ng Philippine Revolution, yung mga bayani natin, wala silang sapat na arma, subalit sila ay lumaban at eventually they won. Kaya nga may June 12 tayo. They won against the Spaniards. Tapos nung panahon ng digmaan, mga namatay sa labanan, mga kaibigan mo namamatay, and then panahon ng diktadura, may mga human rights violations. Alam mo yung tao, yung bayani, hindi naman niya iniisip yung sarili niya eh. Dapat ang iniisip niya yung mga susunod na salinlahi. Ito yung dapat natin ipakita sa mga bata. Yung ipapamana? Yes, yung pamana, exactly. Yung pamana, kapag hindi ka deserving ng pamana, hindi ka dapat pamanahan. We must be deserving of that pamana because those heroes, they died. They did not go home and said, tama na, huwag niyo akong patayin, huwag niyo na akong saktan, walang pakinabang ang bayan. Walang pakinabang ako sa bayan sa ginagawa kong ito. Pero hindi nila ginawa yon kasi gusto nila yung mga anak at mga apo nila ay magkaroon ng magandang Pilipinas. Tayo yun. If you look at our present generation right now, our present generation of leaders and our people, do we value yung ipinamana nilang yun para sa atin? The way this country is evolving in a global economy right now. Yeah, unfortunately, ang nakikita ko dyan, how I see it is that it's being taken for granted. Bakit kaya? Because freedom is there and it's just there to be spoken about at parang wala nang halaga at saka minsan nakita rin nila yung mga baka ginawa yung isang act of heroism, sabihin lang niya baka tatakbo yan sa eleksyon. O baka baka gusto mong maging popular o kaya gusto mong yumaman. So, may hinala agad yung mga taong bayan kung bakit ginagawa yun. Pero dapat mong makita yung heroism sa isang tao, ang epektor niyan, hindi lang sa kanyang henerasyon, pero sa susunod sa saling lahi. So, makita pa rin kahit na ilang dekada nakaraan, pag mabanggit yung pangalan niyan, ay bayani talaga yan. Kung yung mga ninuno natin noon nagtiwala sa ating mga bayani, bakit ngayon? Parang iba yung, it's different the way people perceive their leaders right now. Medyo skeptic nga sila. They're skeptic and as I said, they may be looking for ulterior motives. For example, also they will also be looking at some small imperfections which are magnified. Yes. Unfortunately, when I'm teaching Rizal, na mamagnify yung ibang aspeto niya sa buhay. Tulad ng ano? Halimbawa na na anak niya si Hitler o anak niya si Mao o Babaero daw siya. dami niyang babae o baklaba siya. Ayun. So okay, minsan nakikita natin pinagkasabong natin yung mga bayani. Exactly. Ano ba? Bonifacio ba? Rizal? Sino ba mas magaling? So, instead of looking at their heroism, we should be looking at their contributions. Pero bakit ganun ang kultura natin na iniisip natin na instead of trying to see a synergy of how we think of our heroes, parang gusto na natin, there is a marked difference with Rizal, Bonifacio, and Aguinaldo without elevating them on the same stage the way they sacrificed their lives for the country. Una, may mga pananaw na kailangan nating i-recognize na may pagkakahati talaga sa lipunan natin. At yung pagkakahati na yun, nag-e-elect yun ng kanilang mga bayani. So, kaya parang may dalawang, may dalawang pananaw lagi na parang si Rizal, parang hindi siya makarevolusyon, si Bonifacio, violente, mga ganitong klaseng mga generalizations. Na kung titignan natin, alam ni Dr. Augusto, kung titignan mo, susuriin mo sa kasaysayan, medyo komplikado siya, hindi siya ganun kasimple. No? Jose Rizal is a reformist pero meron siyang revolutionary tendencies.
No, makikita ito sa mga writings niya kapag pinagsalita niya si Simon, nandoon ang apoy ng revolusyon. And even General Alejandrino, na roommate ni Jose Rizal nung ginagawa niya El Filibusterismo, saw this and told us na si Elias pala ang hero ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere at sa El Filibusterismo, no? Si Elias, no? At si Bonifacio naman, lagi nating sinasabi na parang puro violence lang, pero actually ang nakakatuwa diyan, Bonifacio is actually the first person who had a clear picture of what this country must be, which is katagalugan. Na ang tunay na kalayaan, hindi lang yan political independence. Ang tunay na kalayaan, dapat tulad ng sinabi ni Dr. De Viana, magsimula sa loob. Ang ginhawa ng bayan, nagsisimula sa kalooban ng tao. Kaya may kartilya. Yun siguro yung dapat nating aside, parang instead of parang dwelling with dates, dwelling with names, and yung mga ganito, although mahalaga sila, they're very important to the study of history. Hindi ko sinasabing hindi siya mahalaga na i-memorize. Napakahalaga niya. But beyond that, ano yung halaga? Kasi ganito yan eh. We have to tell the young na ang bayan natin, hindi lang pera, hindi lang tinapay, pagkain ang kailangan niyan. Ang kailangan niyan ay pagkakakilanlan. At nalalaman natin yun sa kasaysayan at sa mga bayani, yung identity. Pero sa panahon na ito, iba talaga yung mindset ng ating mga kabataan. Hindi yung mindset na nag-evolve noon. What is important right now is one, economic survival. Yes, You should have money. You have a better status in society. You have cars and everything. Parang we're so material instead of looking at what is the common good. Actually, napakababaw niyan. So shallow. And they tend to equate success and progress with material things. And what is more important is that freedom, morality, that's very important. And most of all, honor. So, sinasabi rin dyan, ang mabuti pa yung magandang loob kaysa sa kayamanan. Pero the bottom line, do we really know kung ano talaga what true freedom, kung ano ang tunay na kalayaan? Alam ba nila? Alam ba natin kung ano yun sa ating buhay? Nung 1998, nung Centennial, meron silang sinasabing term na kaginhawaan. So it compasses all the material and non-material aspects. So unfortunately, just like we mentioned earlier, we dwelt mostly on the material side. One example is that I don't like to say this, the glorification of the OFW, because they bring in a lot of foreign exchange. So does that make them heroes? So what about the spiritual aspects? What have they done so far? So we must analyze and look to their roles as they progress in our history. Mali ba yung pagkilala sa ating mga OFWs na sila ay bayani? Kasi yung sakripisyo na dinadala nila mula dito, iniiwan ng pamilya para pumunta sa ibang bansa, para kumita, para mabuhay ang kanilang pamilya. Ang template kasi na nakikita ko dyan, yung bago dumating ang Espanyol, meron tayong tinatawag na mga bagani, no, sa Bisaya, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, kung saan na yung warrior, siya po ay nagpupunta sa ibang lugar para lumaban. Kumari, yung dangal, no, yung dangal nila ay nawala sa kanilang kalaban, babawiin nila to, kukunin nila yung ginhawa din, yung goods, at ibabalik sa bayan. I think ito yung template ng OFW. Kaya kasi ganito yan eh, yung kultura natin, hindi naman yan stagnant. Itong diwa nito, nagpapatuloy ito sa kasaysayan. There's a continuum, always. No? I believe that. And so, yung OFW ngayon, yung bayani, alam pa natin, alam pa ng mga mahihirap yan kung ano yung bayani. That's why we hail the OFW as bayani, because meron silang inuuwing ginhawa sa bayan. At actually, I talked to Fernando Sobel de Ayala once in 2005. Sabi niya, it is only the OFW money that keeps this economy afloat. That's a big contribution. Pero, yun din, tingnan natin, ang bayani, huwag nating isipin na perfecto yan. Kasi pag inisip natin na perfecto yan, kahit tayong lahat, hindi tayo pwede maging bayani. So, yung OFW phenomenon, makikita rin natin na may breakdown of the family, kailangan itong suriin at kailangan itong iwasan sa kabila ng kanilang contribution. Tama si Dr. Auguston. So kita mo at the cost. So, ang problem na materialization of our culture is quite happening. Okay, paano natin babaguhin yun? Without saying that the perception is